Yes po, isang magandang araw po mga kabarangay at yan nga po, bagong issue nga po, nagsanib puwersa na po ang liga ng mga barangay para ma-postpone ang halalan sa December 1, 2025. Ang liga po ng mga barangay sa pangunguna po ng kanilang Pangulo na si Cristina D. At sa tulong po ng kanilang legal counsel na si Attorney Alberto Agra ay nag-file po ng kontrapetisyon. Yes po, kung ang petisyon po ni Attorney Makalintal ay para ma-postpone po ang halalan sa December 1, 2025. Ang Liga ng mga Barangay naman po ay nagpetisyon kontra sa petisyon ni Attorney Makalintal na dapat ay matuloy po ang halalan sa November 2, 2026. Ang term setting bill nga po na pinasa ng Senado at Kongreso ay pinirmahan na ng Pangulo at ngayon nga po ito ay ang umiiral na po na batas, ang Republic Act 12232 at sa pangyayari po yan ay malugod at nagpapasalamat po ang Liga ng mga Barangay yan nga po sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Cristina D. Sa ating mga kapwa barangay officials at congratulations po sa ating lahat sa dagdag oras na binigay po sa atin sa pagseserbisyo. Hindi na po tuloy ang December 2025 elections po natin. Ang susunod na eleksyon po ng barangay ay November 2026 na po. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng tumulong po sa ating barangay at sa ating liga para isulong po ito. Alam po natin na napakaiksi po ng 2 taon para magserbisyo sa ating mga komunidad. Kaya any na extra oras na ibibigay po sa atin ay napakalaking biyaya. Ipatunayan po natin sa ating mga mambabatas na sila po ay tama sa kanilang desisyon sa pamamagitan ng pagseserbisyo ng tapat, pagseserbisyo ng may malasakit, at pagseserbisyo ng may pagmamahal. Ako po muli si Cap Jessica D. Maraming salamat po at mabuhay ang Liga ng mga Barangay. Yan po ang tinig ng Liga o Pangulo ng Liga ng mga Barangay po sa Pilipinas. Napapansin po natin na talagang pinasalamatan niya ang lahat daw ng tumulong para maisulong ito. Samantalang noon po, ang isang barangay captain o kagawad ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at bumoto sa kanya. So mga kabarangay, yan po yung nangyayari ngayon sa ating kasalukuyang sitwasyon dito po sa usaping barangay at SK election. At in fairness po mga kabarangay, ang legal counsel po ng Liga ng mga Barangay ay isa rin pong eksperto sa batas. Yes po, napaka galing po na abogado itong si Attorney Alberto Agra. At kung di po ako nagkakamali ay naging Justice Secretary ba si Attorney or pero alam po mataas yung hinawakan niyang posisyon pagdating po sa batas mga kabarangay. Hindi ko na lang po matandaan kung ano po yung naging posisyon po ni Attorney Agra. Pero ang alam ko po at natatandaan ko ay napakagaling po na abogado po nito. At yan nga po, dyan magkakasubukan po yung talino ng dalawang abogado. At ganoon din po yung kung ano po yung magiging tingin po ng Korte Suprema pag ang mga ito po ay nagkaharap na po sa pagdinig. Kung tutuusin po mga kabarangay ay gasino lamang ang idadagdag na 1 taon. Ang sabi ko nga po, ito po ay isang win-win solution mga kabarangay. Sa ganang akin po, kung ako po ang tatanungin ay mas gusto ko po na paboran na o maging pabor sa Republic Act 12232 ang korte para matuloy na nga po o mapospon na itong December 1, 2025 at matuloy na dito po sa November 2, 2026. Kesa naman po na mangyari uli yung nangyari noong 2022 at nadeklara na unconstitutional yung naging halalan noong 2023. Unconstitutional pero natuloy pa rin po ang pagpopospon ng halalan ng December 2022. Sa ganang akin po ay sana huwag nang maulit ito. Kung mapopospon man po ang halalan sa December 1, 2025 at magaganap
sa November 2, 2026 ay sana deklarado na nasa Constitution po ang Republic Act 12232. At hindi po natin alam mga kabarangay kung ito pang third party na ito ay makakatulong para mapabilis po yung desisyon ng Korte Suprema or baka lalong magpabagal po at ma-technical. Kagaya po ng aking sinasabi, nababahala po tayo na baka yun nga po ma-postpone nga ang halalan sa December 1, 2025 pero deklarado na unconstitutional itong Republic Act 122 na ito ay napakasakit na naman po. At kung sakali po na matuloy nga ang pagpo-postpone po ng halalan, sana po ay pakinggan naman ng mga nakaupong barangay official yung sinabi ng kanilang Pangulo na si Christina D. na huwag nilang sayangin yung pagkakataon na ibibigay o ibinigay po sa kanila ng Senado at Kongreso. Yun nga po, lalawig yung kanilang termino ng isang taon. Malinaw po, yes po, malinaw po talaga na nasa saligang batas po o nasa batas na ang pagtatakda po ng termino ng mga barangay at SK official ay nasa kapangyarihan nga po ng Kongreso, mga kabarangay. Subalit malinaw din po na kailangan na wag lamang po na may lalabaging batas ito kapag ito ay ina-apply. So sa nakikita po natin, sinasabi po ni Attorney Makalintal na illegal or unconstitutional po itong term setting bill na ito na nagtatago lamang sa pamagat na term setting or term fixing. Pero ang ibig pong sabihin talaga nito ay pagpo-postpone, pagpapalawig at holdover capacity na sinasabi po niya na against o labag po sa konstitusyon. Samantalang may mga abogado naman po na nagsasabi naman na ito nga pong term fixing ay epekto lamang ang pagpo-postpone at ang tunay po na layunin talaga ng term setting ay ma-fix na nga daw po itong termino ng barangay at SK election para daw po maiwasan na maiwasan na ang pamumulitika at para maiwasan na ang paulit-ulit daw po na pagpo-postpone dito. At nababanggit din po sa kanilang mga argumento na dapat ay hindi po maging sagabal itong BSKE na ito sa susulong po o pagtutuloy-tuloy ng halalan sa BARM dahil napakahalaga at importante daw po ng election sa BARM. Yes po, tayo po ay naniniwala dyan at hindi po tayo against dyan, mga kabarangay. Dapat po talaga na matuloy na po yung BARM election dahil dagdag at magpapalakas po yan para sa usaping kapayapaan. Ang question ko lamang po dito mga kabarangay ay yung sinasabi nila na unconstitutional daw po yung 2 years term nila. Yes po, hindi po nila alam na ang nangyari po noong halalan na napos po noong 2022 na naitakda ng 2023 at unconstitutional nga. Kaya nagkaroon ng Supreme Court ruling. At yan ang naging epekto. Yan ang naging epekto. Ang 2 years term lamang ninyo. Kung sinasabi po ninyo na ang term setting ay epekto. Ang epekto lamang ay ang epekto po ng term setting bill na naging batas na ay ang pagkakapostpone ng halalan at pag-extend ng termino. Bakit parang hindi po yata matanggap na ang pagkakadeklara na unconstitutional ng halalan noong 2023 ang epekto yun nga 2 years lamang ang inyong pagpupo. At ang tanong pa dito nandyan naman po ang liga ng mga barangay. Bakit hindi kinwestiyon noon na 2 years lamang ang iuupo? Siyempre po dapat bagong maghalalan ay kinwestiyon na ito. So mga kabarangay, yan po ay mga pabalat bunga
na mga salita po lamang natin dahil magkakaiba at magkasalungat po yung ating opinyon at pangunawa. Ang umiiral po na batas hanggang sa kasalukuyan ay ito pong Republic Act 12232 at ang halalan po ay nakatakda na maganap sa November 2, 2026. Yes po, siya pa rin ang nananatili at umiiral po na batas, mga kabarangay. At wala pa rin pong desisyon ang korte dahil hinihintay pa po yung sagot ng mga kinaukulan. At iyan nga po, meron na naman pong bago na makakasama po sa usaping yan. Ang petisyon po ng Liga ng mga barangay o kontra-petisyon po ng Liga ng mga barangay. Abangan na po natin ang susunod na mga mangyayari. Coiners Ring.